Magandang umaga po sa ating lahat. Tatayo po tayo. Are you excited to praise the Lord this morning? Come on, if you are excited, palakpak mo ang iyong kamay para sa Panginoon. We're gonna sing this hymn for Him. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Come on, we sing. This is real love. This is real love. This is real love. This is real love. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on, y'all. Hey, if this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just words, love beyond my control, out of control. Come on. This is real love. This is real love. This is real love. This is real love. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm proud in your freedom. This is real love. This is real love. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm proud in your freedom. This is real love. This is real love.
2, 3, 4. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. 'Cause Jesus, you have me complete. It's your love in my heart, right over, yeah. Every day of my life, I draw closer to you. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, lighting up my way. Everything is brighter with you. Everything is better with you. I am right where I belong in this perfect love. No matter what I go through, oh, I keep my eyes fixed on you. 'Cause Jesus, you're faithful, and you're able. It's your love in my heart, right over, yeah. It's every day of my life, I'll draw closer to you. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, lighting up my way. Everything is brighter with you. Everything is better with you. I am right where. One more time we sing. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, lighting up my way. Everything is brighter. Come on, with you. Everything is better with you. I am right where I belong. 'Cause every part of my heart is now open. Make your home in my heart. You are welcome. Come on, let us be your prayer. Come on. Every part of my heart is now open. As God is make your home in my heart. Yes, you are welcome. Oh yeah, come on, clap your hands. Hey, 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 hey. 'Cause Jesus, you are welcome. Hey, 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 hey. Oh, such a perfect love. Oh, you lift me higher. Come on. Lighting up my way. Everything is brighter with you, with you. Everything is better with you. I am right. One more time we sing. Hey, such a perfect love. Oh, you lift. Yes, oh God. Lighting up my way. Everything is brighter with you. Everything is better with you, Jesus. With you, I am right where I belong in this perfect love. Hey, 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 hey. Woo! Thank you, Lord. Come on. Mataas at malakas na palakpakan sa ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord. Thank you, Jesus. As we begin our light, 60 seconds po. Come on, let's greet one another in this church. Magbatian po tayo ng magandang umaga.
Ayan, hallelujah! Tunay nga pong love is in the air as we step into another month of Greater 2025 na kung saan punong-puno ng pagmamahal ng Panginoon. Amen po ba? Tunay nga pong nasa season na tayo ng Feb-Ibig. Again, happy Sunday Light family at ganun din po sa mga kasama natin online. I know that excited na po tayo sa kung ano ang gagawin ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Amen po ba? Pwede po bang palakpakan po natin si Lord? Ayan, hallelujah. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Ayan, noong nakaraang buwan, Light Family, I believe that we have accepted the greater invitation na gusto ng Diyos para sa atin. Amen po ba? And that is to have a greater connection with Him. At para maging connected tayo, it starts with our greater intention na driven ng Kanyang pagmamahal. Kaya naman, Light Family, at this point, we would like to extend our heartfelt intention to welcome our new friends and first-timer visitors or our VIPs. Ayan, pwede po bang tumayo ang ating mga first-timers saglit? Yung mga VIP po natin, tayo po tayo saglit. Sige po, wag na po. Ayan. Palakpakan po natin sila. Ayan, sige po. And also to all our first-timers online din po, welcome na welcome po kayo sa ating Light Church. Ayan, welcome home po sa inyong lahat. And just a reminder lang po to all our first-timer here on site that our consolidation team will be approaching you for 3 to 5 minute chat, and we've also prepared a simple gift of appreciation. Kaya wag po tayong aalis agad-agad right after ng ating celebration. Again, to all our first-timers and new friends, welcome po sa ating Light family. And now, proceed na po tayo sa ating Light updates. Ayan po, unang-una na nga po is para po sa ating mga kabataan. Sino po dito yung Light Youth? Taas po ang kamay ng mga kabataan dyan. Ayan po, for our youth, we encourage you po to join us for our Light Youth and Campus event entitled Love Game. Ayan, this February 8 at 4 p.m. here at Light Church. Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Ayan, the registration fee is only 30 pesos. Included na po dito ang inyong snacks. So, if meron po kayong dalawang invites na new friends, ang ticket po ninyo ay libre na. Kaya naman po, we encourage everyone na mag-invite ng inyong kaklase or kaya naman po mga kaibigan. And next naman po, kung meron po tayong para sa mga youth, of course, hindi po magpapahuli ang ating young adults and young professionals. So, also on February 8, 2025 at 7 p.m., pagkatapos po ng ating youth gig, dito pa rin po sa ating simbahan is meron na naman po tayong event for our young adults and young professionals entitled It Ends With Us. Ayan, palakpakan po ulit natin si Lord. Ayan, ang registration fee po is only 100 pesos. That's why get ready for an evening of connection, growth, and memorable conversations. Ang tickets po, lahat po ng tickets for youth and young adults event ay magiging available po later sa ating ushering table right after ng ating celebration. And that's all for our Light News. For more questions, inquiries, and information, pwede niyo pong tanungin ang inyong mentor or your network leader. And with that, Light family, I hope that we are all set to embrace God's Word for today. Excited na po ba ang bawat isa? Amen. Pwede po bang tanungin natin yung katabi natin, partner? Ready ka na ba? Ayan, once again, happy Sunday and thank you for being with us. God bless Light family. A blessful Sunday, Light family. Pwede po ba nating ipakita ang ngiti ng pagpapalain ni Lord sa araw na to sa mga katabi natin at batiin natin sila ng a blissful Sunday. Sige po, harapin mo yung katabi mo at batiin mo siya. Let me introduce po myself. I'm Jovi Lanorio, a young professional. Nakakagalak po na makita ang bawat isa sa inyo na hindi pinalampas ang araw na ito para sa Panginoon. And to encourage us to give and give back to God
in Deuteronomy chapter 14 verses 22 to 23, every year, magtatabi kayo ng 10% sa lahat ng ani nyo. Doon sa lugar na pipiliing tahanan ni Lord sa inyong Diyos, kung saan kayo mag-worship. Kakainin nyo sa harap niya ang 10% ng butil, wine at oil nyo. Kasama nun ang unang anak ng mga baka, kambing at tupa nyo. Gawin nyo yon para matuto kayo na laging igalang si Lord na inyong Diyos. Here, the Israelites were called to a life of commitment sa Diyos. Sa covenant nila sa Kanya at kasama nga dito ang pagtatapat nila sa tithe ng kanilang masaganang ani. Ito ay itatabi nila taon-taon sa lugar na pinili ng Diyos, a designated place of worship. At kung bakit din nila ito gagawin, sabi sa other translation, the purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives. Sabihin mo nga sa katabi mo, always put God first. The same principle applies when we give our tithes and offerings to the Lord. Ito ay expression ng ating pananampalataya na siya ang magsusustain sa atin despite ng madami nating gastusin at bayarin dahil siya ang nagpapala sa atin at source ng lahat. It is putting God first in our lives. Through giving and giving back, our faith and love in Him increases. At ito ang kalooban ng Diyos sa atin, kaya naman sa pagsunod natin sa Kanya, mas lalo nating maranasan ang pagpapala niya sa lahat ng aspeto. Kaya naman, may we have a life of commitment kay Lord through giving and giving back, kung saan mas lalo tayong lumalago sa pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. As a challenge po, dito din natin napapractice ang lifestyle na nagpapakitang deserve ni Lord ang una, kaya naman every time we give and give back, ito ang maging puso natin. Lord, Ikaw muna. Sabay-sabay nga po natin sabihin, Lord, Ikaw muna. Alam niyo po, sa grasya ng Panginoon, I graduated Bachelor of Science in Theology sa Kainos last December 2024. Nag-provide din po si Lord ng tuition fee for 3 years and graduation fee hanggang sa mga panggastos sa graduation ceremony. At fully paid po lahat ng yon. Praise God po, palakpakan po natin si Lord. Patuloy din po akong ginagamit ni Lord sa work ko, sa community namin sa Barreto to spread the gospel. Pinagkatiwalaan din po ako ni Lord na maging part ng 2 community outreaches sa Kabanggan as kids teacher at sa Barreto to reach out more people. At alam niyo po sa Barreto, despite po ng persecution at rejection, palipat-lipat po ako ng boarding. Since nagsimula po yung community, pang-5 lipat ko na po ito last year. Hindi po madali na palipat-lipat ng tirahan. Tama po ba? Magbubuhat ka, marami kang gagawin, pero mabuti po ang Diyos dahil may purpose po siya. Mas marami pang maabot na wala pang pagkakakilala sa Kanya. Sige po, palakpakan natin si Lord. At sa paglipat ko lang po, iniisip ko lagi na hindi lang ako titira doon, kundi magpatuloy ang gawain ni Lord sa Barreto. Ito po yung lagi kong prayer na, Lord, may malawak na place para sa gawain mo. At tapat po ang Diyos, God provided place sa mga kids, youth, and adult for Bible study. Sige, palakpakan po ulit natin si Lord. At God provided din po ng best boarding ko, safe at napakaganda, at mas lumalawak pa ang naaabot dahil may bagong nakikilala. Nadadagdagan po ang mga kids na nare-reach out, and through their life, nare-reach out din po ang kanilang parents. At ito po ang isang prayer ko dati. Gusto ko po magkaroon ng bike at makapagsundo sa mga bata, makapag-invite sa Barreto, pero God provided electronic bike. Mas greater pa yung binigay ni Lord dahil nagagamit ko din ito sa work ko. Nakakatipid po ng pamasahe at nagagamit din po sa ministry. Mas nadadagdagan pa po ang nare-reach out. Meron na pong almost 10 streets na po sa Barreto. Kaya sa mga willing po at may pusong mag-serve sa community every Tuesday and Sunday po sa Barreto, at ganun din po sa Kabanggan every Sunday, need po ng workers ni Lord sa kanyang ubasan. Kaya approach lang po kayo. At answered prayer din po na makapag-share ng word ni Lord sa loob ng classroom ko. Kasi po every week, nasa school po ako ng 5 days. Every day, 6 hours po ako doon.
At every Tuesday po, nakakapag-share na po ako sa mga learners ko. 30 learners ko po ang nakakapag-Bible study. Pang third week na po namin next week. Palakpakan po ulit natin si Lord. At praying po ma-approve ang proposal na buong school ma-share ng gospel. At ayun po, grasya pa po din ni Lord. Matagal na po namin pinagpipray ng mama ko. Ngayon po, ongoing po ang building ng new house namin for my parents sa province. At ito po, kumbaga makikita natin parang simple lang. Di ba po, ang napaka-importante ng tubig. God provided din po ng tubig sa family ko dahil sa probinsya, hirap po ang tubig. Ngayon po, hindi na mahihirapan mag-igib ang tatay ko ng tubig. And God provided din po ng time sa family ko na makasama sila during vacation. And to my biological, spiritual family, and lalong-lalo na sa mentor ko, shout out kay Nanay Jess. At sa parents ko, through ups and downs, hindi nila ako iniwan. They are willing na tumulong lalo sa paglilipat ng boarding. And alam niyo po ba, na-appreciate ko po ang work ko. And I have a work not only earning but doing my purpose. At ginagamit ako ni Lord to share Jesus in Barreto. Alalahanin at unahin po natin lagi si Lord sa ating tithes, offerings at first fruits. Tapat po ang Diyos na pagpapalain Kanya. Lahat po ng pasasalamat, papuri, tanging si Jesus lamang na ating Diyos ang madakila. Manatili po tayong nakaupo sa pananalangin. Lord, thank you po for this opportunity at privilege na makapagbalik na ng aming tithes, makapaghandog ng aming offerings at first fruit. Lord, tulungan mo po kami na lagi kang alalahanin. Ikaw muna, Lord, ang unahin namin. Ikaw muna, Lord, sa pagbabalik ng aming tithes. Ikaw muna, Lord, sa pagbibigay ng aming mga offerings. Ikaw muna, Lord, sa aming paghandog ng first fruits. Salamat po, Lord, for this opportunity. Lord, turuan mo pa po kami na maging tapat sa iyo at mag-stand pa sa aming life of commitment through giving and giving back through our tithes, offerings, first fruits to you, O God. In Jesus' name, Amen. Let's give. May mga ushers po tayo sa paligid kung saan pwede nating ibigay ang ating mga tithes and offerings natin. At sa mga hahabol po ng first fruits. To those who want to give online din po, you can send via bank transfer or e-wallet na naka-flash po sa ating screen. Let's continue to open our hearts with humility and faith sa mga gagawin pa ni Lord sa araw na to. At patuloy po natin siyang sambahin at dakilain. Come on, let us continue to worship God as we stand up po and sing this song to Him. Hallelujah. Thank you, God, for your unstoppable love. To those who believe na never nag-fail ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya, start to raise up those hands and thank the Lord in this house. Come on, sing your own song to Him. Pasalamatan mo ang Diyos sa dakila niyong pag-ibig na never kang finail anumang season ng buhay mo. And remember His goodness in your life today. Remember His faithfulness sa mga pangako niya sa'yo. And begin to worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Hindi ka lang sasabay sa banda, but ikaw mismo magpupuri ka sa Panginoon. Come on. Oh, thank you, Jesus. Your love is never ending. Oh, never ending love.
don't deserve it, but you give it anyway, Jesus. That's why we praise you, we give you glory. We worship you, God. Come on, worship him. We worship you, God. We worship you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Try to stop your love, and you would wage your war. Try to take the very thing you gave your life for, and you would come running and tear down every wall. All the while you're shouting, "My love, you're worth it all." God, you pursue
Jesus, your love never ends, God. Such a perfect love that we have in you. Come on, just enjoy the love of God flowing in this place today. Come on, just enjoy it. Oh, yes, Jesus, we are overwhelmed with your love and power. Oh, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me, yes, Jesus. When I felt no word, you paid it all for me. Thank you, God. You have been so, so kind to me. Come on, sing your love and thanksgiving to Him. Oh, dear. Yes, Jesus. Oh, you are perfect. It chases us. Oh, thank you, Lord. I don't deserve it, still you give it anyway. Lord, you're overwhelming, never-ending, perfect love, God. Oh, the overwhelming, never-ending, perfect love of God. Oh, He chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless. Oh, Jesus, thank you for the love. Oh, thank you, Jesus. Such a perfect love that we have in you. Oh, thank you, Father, for giving us Jesus. Oh, we worship you, God. We worship you alone. Come on, we sing. There's no shadow you won't light up. There's no shadow you won't light up. Mountain you won't climb up. Yes, God. No walls. You won't keep down, you won't tear down, coming after me. There's no shadow, God. No shadow you won't Oh, mountain you won't climb. you'll always fight for your children. No war, no war. You won't keep Oh, down, Jesus. tear There's no shadow you won't light up. There's no shadow you won't light up. Mountain you won't climb up.
chases me down, bites till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself. Oh, the overwhelming, never-ending, perfect love. Come on, just appreciate the presence of God right now. Salamatan mo ang Panginoon. Come on. Lord, we thank you. Salamat, Panginoon, for this chance to worship you, to meet you in this place, Lord. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng lahat, uuwi kami rito sa simbahan mo, O Diyos, na talagang patuloy kang itinataas, patuloy na nagpapasalamat sa inyo, at patuloy kang inaawitan. Kasi alam namin, Panginoon, sa kabila ng lahat, mayroon kaming Diyos na kasama. Meron kaming Lord of Lords, King of Kings na masasandalan, madedependehan, matatawag. Even in such a time as this. Kaya God, ang sarap, Panginoon, na patuloy kayong awitan. Ang sarap na maranasan lalo yung overwhelming, unending na pagmamahal ninyo sa amin. Kaya we appreciate you, we honor you. Salamat, Lord, sa privilege na to worship you. And excited kami, Lord, sa gagawin mo sa araw na to. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bago po tayo umupo, sabi mo sa katabi mo, ang sarap mag-worship kasama ka. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. Amen. Okay. So, happy Sunday po sa ating lahat. Pwede pang iikot po natin ang ating mga paningin at pakingitian ng iyong mga katabi. Happy Sunday sa'yo. Amen. Happy Sunday po sa mga kasama ko po rito sa church. At syempre, happy Sunday po sa ating team online. Okay, kumusta po ang bawat isa sa atin? Grabe, nagsisiksikan po tayo ngayon, ano? So, ngayon ay nagbago na ng month, no? Tuwang-tuwa na yung katabi mo kasi tapos na yung January. Alam niya, napakahaba ng January, eh. So, ngayon, February na. Okay, so ibig sabihin po, we are now in the month of love. Sabi mo nga, love. Sana hindi bitter yung katabi mo, no, kapag usaping love, okay? Pwede bang tingnan mo yung katabi mo kung in love siya? Ayan, mga kilig na kilig ba? Ayan. Okay, paborito ng iba itong month na to, lalo pa at para to sa mga may karelasyon, mga may asawa, ganyan. Okay, talagang ito yung time na sana kinikilig yung katabi mo, no? So speaking of love, alam po natin yung katotohanan, na hindi po pwedeng hanggang I love you lang ang pagmamahal. Tama ba? Parang siguro nung elementary or bata-bata pa yung katabi mo, okay lang yan. Pero ngayon medyo nagiging adult na siya, ay hindi pala sapat yon, okay? And according to studies, may iba't ibang paraan ang tao para magbigay or tumanggap ng pagmamahal. Tama? Meron nga pong tinatawag according to studies na love languages or language of love. Familiar po ba tayo rito? Korean, Chinese, ayun. Ay, hindi yun, okay? So, mayroon daw 5 types, okay, ng love languages na baka familiar na yung katabi mo rito, okay? Meron yung quality time, okay? May iba, yan ang gusto, na klase ng pagmamahal na matanggap, mag-invest ka ng time sa kanya, ganyan. Yung iba naman na gusto na love language, or yung love language nila ay words of affirmation. Di ba? Yung ina-appreciate siya, ini-encourage siya, yan, gustong-gusto niya yon. Or yung iba naman ay physical touch. Okay? Ang gusto niya, hinahawakan yung kamay niya, niyayakap siya, ganyan. Ano pa? Yung iba naman ay receiving gifts. Yan, yung minsan may mga hindi natutuwa sa time, hindi natutuwa sa physical touch, pero kapag binigyan mo ng iPhone yan, matutuwa yan. Yan, kinikilig na siya doon, okay? Or yung iba naman ay acts of service. Yan, yung gusto nila yung tinutulungan sila, ganyan, inaasikaso, pinagsisilbihan. So yan po yung ating types ng love language, okay? So pwede bang tanungin mo yung katabi mo kung ano yung kanyang love language? Okay. So, may iba't iba tayong love language, no? And parang ngayon lang nagkakaalaman, lalo na sa mag-asawa, iba pala yung love language mo.
Ang dami kong mga binibigay na pero ayaw mo pala yun. Okay? And speaking of love language, meron po tayong kinonduct na survey a few days ago para po malaman ko sana kung ano ang majority na love language ng Light Family. So nagtanong-tanong po tayo sa mga ka-members po natin all over the world. Mula Batanes hanggang Hulo para malaman kung ano nga ba ang love language nila. So, 2 tanong lang po yung nasa survey, no? Una, ano yung love language na pinakagusto mong matanggap mula sa iba? Yung isa naman ay ano yung love language na gusto mong ibigay sa ibang tao. Okay? So, ito po yung lumabas na result sa atin. Out of 193 respondents, pagdating po sa pinakagusto mong matanggap mula sa iba, ito yung lumabas. Okay? So, ayan, nakikita po ba ninyo kahit na nakaharang ako? Ayan, meron pong top 3, no? Pinakagustong matanggap mula sa iba. Yung third po dyan ay words of affirmation. Yan. So, kapag, yan yung third. And then yung second po ay yung acts of service. Ito po ang top 1 sa mga taga-Light family natin, no? Quality time. Yan daw yung gustong matanggap ng majority sa ating mga kapamilya dito sa Light Church. Okay? So yan yung top 1 o yung top 3 po natin. So next, ano yung love language na pinakagustong ibigay ng katabi mo? Okay, mula sa sa ibang tao. Paki-flash naman. Ayan, okay, nagbago rin po. Ang top 3 natin, words of affirmation. Yan, and then pangalawa lang, yung quality time. And then, acts of service, Nox. Mga lingkod ng Panginoon talaga ang mga nandirito. Yan daw yung gustong ibigay. Okay, yung acts of service, yan po yung top 1 natin. Medyo pangalawa lang sa list, yung giving gifts. Kasi po, kaka-first fruit lang. Tama ba? Kaya hindi natin yan kaya ngayong buwan. Okay? So, ayan. Kaya puro service yung mga nasagot ng mga kapatid po natin sa Panginoon. Okay? So, yan po ang nagwagi, yung acts of service. So, yan po lang naman ay patunay na bagamat may mga differences po tayong lahat, pagdating sa pagtanggap or pag-express ng love, still, ang common denominator niyan ay yung katabi mo talagang marunong magmahal. Tama? That is why since tayo po ay nasa Love Month, our series is entitled Pag-ibig, malaki no? Big, knowing the big idea behind love. Palakpakan naman po natin si Lord. So, ibig pong sabihin, sa buong month ng February, we will talk about love and relationships. Say mo sa katabi mo, love and relationships. Yan yung gustong-gusto ng mga kapatid po natin, Para malaman natin from a biblical perspective, yung God-centered framework for love and relationships at kung paano natin ito isa sa pamuhay in accordance to His will and purpose. Excited pa po ba tayo? Amen. So dahil dyan, simulan po natin ang usaping love sa verse po natin for today, sa 1 John 4, 7-12. Tatayo po tayong lahat as we give honor po sa word ng Panginoon ngayon. 1 John 4, 7-12. Sabay-sabay at malakas po nating basahin. Ready, go. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made completely in us. Let's close our eyes and let's pray. Lord, sa mga oras po na ito, we continue to invite you in our church, Lord. Kayo pong maging sentro, Panginoon, ng simbahan na ito. Have your way in us. I-meet niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. I pray na ang bawat isa ay magkaroon ng focus, O Diyos, sa iyong salita mula simula hanggang sa dulo. Hindi po namin to papalampasin. Hindi po namin, i-grasp po namin ano man yung matututunan po namin dito. That is why, God, we are humbling ourselves before you.
Alam po namin na kaya kami nandirito, it's because may aayusin kayo sa amin and we will be transformed by your word sa mga oras po na ito. Kaya ngayon pa lang, I am declaring victory to come sa buhay ng bawat isa. Holy Spirit, have your way. Patuloy po kami nga, patuloy namin ina-anticipate yung patuloy na paggalaw mo sa aming mga buhay. And excited kami na isa pamuhay po ito right after our service. Lord, kayo lang po ang makita at gamitin niyo lamang po ako as your mouthpiece. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. So, ang author po ng binasa po nating passage ay si Apostle John. Okay? Na alam niyo po ba, kilala rin siya bilang the Apostle of Love. Grabe, no? Kasi po, majority po ng mga books niya na sinulat ay about love. Sabi nga po natin ulit, love. In fact po, ang 1 John na binasa po natin ay book of love din. Kasi ang salitang love ay 46 times po niyang binanggit dito sa 135 verses. Grabe, no? Parang paulit-ulit na love, love, love. Yan yung lagi niyang sinasabi. So the question is, bakit ganito yung emphasis ni John about love? Dahil ba siya bilang author ay may pagka-sentimental, yung mga ganon? Kaya ba yun yung lagi niyang nababanggit? Of course not. Dahil alam niyo po ba, may context po pagdating po rito. Kasi in his time, may mga group of people sa simbahan po na nagkiklaim na sila raw ay super Christians. Okay? Na mayroon pong heresy known as Gnosticism. Naniniwala po itong mga tao na ito na sila po ay may special or secret knowledge about kay Lord or about sa ways ng Lord at yung iba ay walang ganon. Okay? Which shows na sila raw ay mas mataas kaysa sa ibang mga Kristiyano. So, mali pong katuruan ito na kailangang tirahin ni Apostle John sa kanila para hindi po malason ang simbahan. That is why, dito mas lalong nilatag ni John yung katotohanan about sa the great God with a great love for great sinners. So ngayon po, mas makikilala natin ang great God natin na may matindi at malaking pagmamahal dyan sa katabi mo. That is why our topic for today is entitled, The Big Love. Sabi nga po natin, Big Love. So, ano-ano po ba yung importanteng katotohanan about po dito sa big love na to? Tatlo po, okay? Una, the important truths about the big love. Number 1 is the foundation of love. Sabi nga po natin, foundation. Sabi po sa verses 7 to 8, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God because God is love. So sa Pinoy version, nung sinabi po ni John, yung mga kaibigan, magmahalan tayo kasi galing sa Diyos ang pagmamahal, yung love po na tinutukoy niya rito ay agape. Okay? Self-sacrificing, self-giving, at unconditional na pagmamahal na hindi po nagde-demand or nag-i-expect ng kapalit. So this is the highest form of love na meron ang Diyos sa mga tao. Kaya nga sabi ni John, ang agape love ay kay Lord nagmula sapagkat siya mismo ay love. Amen? So lumalabas po na ang Diyos ang source or pundasyon ng pagmamahal ng tao. Naniniwala po ba kayo ron? Amen. Kaya nga po kung kaya't agape love is not defined by our love for God, but by His great love for us. So nung sinabing God is love, that means yung bawat ginagawa po ng Diyos, yung bawat plano ng Diyos, yung bawat kaparaanan niya ay dahil sa Kanyang love. Pag sinabing God is love, walang gagawin ang Diyos na unloving. Amen? Dahil ang nature niya mismo ay love. So, ang point po ni John dito, mga kapatid, is knowing God is knowing love. Amen? Ang know na ginamit po sa passage ay mula sa original translation na ginosko, na may kinalaman sa intimacy sa Diyos. So, ito po yung pinang-combat ni Apostle John sa mga may belief sa Gnosticism dahil yung pagkilala kay Lord, hindi lang sa isip, kundi also by experience. Kailangan nararanasan din po nila. Kaya kung walang pagkakakilanlan po sa Diyos, hindi rin kayang magmahal ng tao. At hindi rin madidiscover ng tao yung truest or greatest love of all. Amen? Dahil a real knowledge of God
will lead us to love God and to love our neighbor. Do you believe that po? Amen. So I know, habang pinapakinggan mo po siguro to, I know some of us here po, no, pwede niya sabihin na, ay, kaya naman ako talaga natutong magmahal dahil sa tao. Tama? Maaaring ang point natin is that natutunan nating magmahal dahil nakita natin sa magulang natin, nakita natin sa mga kapamilya natin, sa mga tao around us, ganyan. So, pwedeng ilaban natin na iba yung foundation ng love niya. At hindi talaga si Lord, kundi yung tao mismo. Tama? Well, maaaring yan ang belief natin, but that is not the truth. Paano ko po nasabi? Liban sa biblically speaking, God is love, another biblical truth is that we all have sinned and fall short of God's glory. So meaning by nature, wala talaga tayong love kay Lord dahil sa kasalanan. Tayo ay dating mga kaaway po ni Lord. In-embrace natin ang kasalanan, namuhay tayo sa kasamaan. So yung minahal at in-embrace po natin kasalanan. At yun ang sumira sa sangkatauhan at sa relasyon nito sa Diyos. Kaya maaaring nagmamahal po ang tao, pero maling klase ng pagmamahal. Amen? Or makamundo na klase ng pagmamahal. Pwedeng nagmamahal ang tao ngayon, pero yung pagmamahal na may hinihintay na kapalit. Amen? Pero yung pagmamahal na nantotolerate, pero yung pagmamahal na hindi pala love, kundi lust. Amen? May maling desire sa tao. Pwedeng nagmamahal nga, pero weak at limitado. Amen? May kausap pa po ba ako? Amen. That is why po maaaring may kilala ka na matatawag mong pinaka-loving na tao sa buhay mo. Tama ba? Meron tayong maaalala, yung nanay ko, pinaka-loving yan sa lahat. Tatay ko, pinaka-loving. Yung gantong tao, pinaka-loving yan, ganyan. Pwede yung masabi, yung asawa mo ang pinaka-loving sa lahat, ganyan. Pero, never mong masasabing sila mismo yung love. My wife is love. Parang, ma-agree yung mga may asawa po rito. Hindi po sila sa lahat ng pagkakataon ay loving. Di ba? Hindi po pwedeng yung tao mismo na yun ang love. Dahil ang tao nagkakamali. Dahil ang tao nagkukulang din sa pagmamahal. Tama po ba? And so, ang character mismo ng love, ang tanging origin or pundasyon talaga nito ay si Lord lang. Tama? That is why, gaya ng sinasabi sa Bible, napaka-importanteng makilala po natin. Napaka-importanteng maranasan po natin ang Diyos para malaman natin yung tunay na klase ng love. Sa Pinoy version, ang sabi, pag hindi nagmamahal ang isang tao, ibig sabihin, hindi niya kinikilala ang Diyos. Bigat, no? Mas mabigat pag Pinoy version, eh. Pag di raw nagmamahal ang isang tao, ibig sabihin, alam ni Diyan yung resulta ay hindi niya kinikilala si Lord. Why? Because no God, no love. While no God, no love. Gets po ba? Pag kinilala mo si Lord, makikilala mong tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. Pero, pag wala naman si Lord, hindi mo rin alam kung paano magmahal. So the problem with us sometimes, makinig po mga maigi, mga kapatid, no? Ang problema sa ating mga tao minsan, tao ang ginagawa nating pundasyon ng pagmamahal. Tama? Lalo na po, nung bago po tayo makakilala kay Lord, tama ba? Ang dami nating mga pundasyon ng pagmamahal tao. Kinukuha natin kinukuha nyo pala, wala pa palang ano. Kinukuha nyo sa asawa nyo. Di ba, kinukuha nyo sa mga pamilya, sa magulang, or sa mga tao sa paligid natin. Kaya lang, kulang din sila ng pagmamahal. Amen? Hindi sapat yung nabibigay nila. Kaya minsan, demand tayo ng demand sa tao. Di ba? Umaasa tayo sa kanila, ganyan. Kaya, hindi sapat yung natatanggap nating pagmamahal. Kasi hindi naman sila mismo yung love. Si Lord lang. Sabi mo sa katabi mo, si Lord lang. Kaya nga po, kung meron sa atin dito, kakanta ka ng, baka familiar po yung iba dito, kasi na-search ko lang 'to eh. Yung kakanta siya ng, I wanna know what love is. I want you to show me. Hindi po para sa tao yun, para kay Lord yun. Amen? Parang ayaw nyo ata yung... Kay Lord tayo kukuha ng pagmamahal. Sa Kanya natin dapat malaman ng pagmamahal. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, si Lord ang pundasyon.
Amen. Palakpakan naman po natin si Lord. Yun po yung una, ano? Pangalawang importanteng katotohanan about the big love is the demonstration of love. Ang pagpapakita ng pagmamahal, ito na, hindi lang, alam mo yan, may pinakita si Lord, may ebidensya ba ng kanyang pagmamahal? Sabi sa verse 9 to 10, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. So the best thing po about the love of God, dinemonstrate niya ito sa pamamagitan ng kanyang anak na ang Panginoong Yesus. Ang sabi sa Pinoy version, pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin nung pinadala niya sa mundo ang kaisa-isa niyang anak. So dahil po sa pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, si Jesus Christ ang nagsilbing propitiation para sa kasalanan ng sangkatauhan. Ibig sabihin, yung kamatayan ni Jesus sa cross ang naging paraan para ma-reconcile tayo sa Diyos. At ito yung supreme na klase ng pagmamahal. Ibig pong sabihin, mga kapatid, the real love is a person, and that is Jesus Christ. Ito ay manifested ng personhood or ng works ni Jesus Christ para sa kaligtasan ng katabi mo. So madaling sabi, ang love po ng Diyos ay passion expressed in action. Inaksyonan niya yung pagmamahal niya sa atin. He made love real and present by sending Jesus Christ na mamuhay kasama natin at mamatay para sa atin. That is why po, wala nang sino mang tao ang magagawang pagdudahan yung pagmamahal ng Lord sa Kanya. Kasi ang Diyos, hindi gaya ng tao na kapag nagmahal, minsan hanggang salita lang. Kakasabi mo lang ng I love you, tapos ngayon naaway mo ko. Di ba? Kaya kung nais ng Diyos na malaman yung nais nating mga tao na malaman yung pagmamahal ng Diyos, just look at how He demonstrated it through Jesus Christ. Yung pruweba ng pagmamahal ng Lord ay si Jesus Christ na nasa cross. Amen? So si Jesus Christ ang dahilan kung ba't may kapatawaran ng kasalanan tayong mga tao. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. At si Jesus Christ yung dahilan kung ba't ang tao magagawa niya ulit lumapit kay Lord. Kaya nagagawa po natin siyang awitan, kaya nagagawa nating mag-pray sa Kanya at nagagawa nating magkaroon ng relasyon. Colossians 1:21-22, this includes, you were once far away from God. You were His enemies, separated from Him by your evil thoughts and actions. Yet, now, He has reconciled you. Na-reconcile po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Bilang resulta, He has brought you into His own presence. And you are holy. Yung katabi mo ay holy, blameless, na mag-stand before God without a single fault. Amen. Pwede ba bang palakpakan po natin si Lord? Si Jesus Christ po yung naging daan para tayo ay makaranas ng bagong buhay. Tama? Ng bagong pag-asa. Kaya nga sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So ito po yung maglilid sa atin sa katotohanan na ang kapasidad ng tao na magmahal ay nakabase sa understanding niya ng love ng Diyos through Jesus Christ. Hindi po natin pwede isang tabi yung katotohanan about this gospel. Na alam mo yun, meron lang tayo, mahal ako ni Lord, ganyan. Pero, hindi natin fully makukomprehend kung wala si Jesus sa picture. Kung wala yung ginawa ni Jesus Christ para sa kaligtasan natin. Kasi the truth is, you cannot love like God calls you to love unless ini-embrace mo yung katotohanan na to. Sabi mo sa katabi mo, tingin sa cross. Amen? Speaking of love, marami pong mga motto yung mga tao pagdating dyan. Tama? Pag tinanong mo yung katabi mo, what is love para sa'yo? Ang sagot niyan, love is blind. Diba? Marami mga motto, mga ganyan, baon niyang katabi mo pagdating sa pagmamahal. Meron din po tayong mga famous quotes, ganyan. Kasi nga, marami talagang mga understanding ang tao pagdating sa love. Kung tatanungin si Mahatma Gandhi, ang sasabihin niya, where there is love, there is life. Kung tatanungin din naman si Socrates, ang sabihin niya, one word frees us.
of all the weight and pain in life, the word is love. Pagmamahal daw ang magpapalaya sa anumang bigat or sakit sa buhay. Pero alam niyo po ba, thousands of years ago, sinabi na ni Apostle John kung ano ang tunay na ibig sabihin ng love. Ang sabi niya sa verse 10, ang totoong pagmamahal ay yung pagmamahal ng Diyos sa atin at hindi yung pagmamahal natin sa Diyos. Magkaiba yon. Tama ba? At humbling truth po ito para sa atin na kailangan nating yakapin. Kasi love ng Diyos sa atin at hindi pagmamahal natin sa Kanya. Bakit? Alam niyo po may mga times kasi na nagagawa nating ipagmalaki yung love natin kay Lord. Tama ba? Tatahi-tahimik lang yung katabi mo, may konting ano yan, may konting, yung mga ganon. Paglalapitan mo, glory to God, pero may gaganong, ayaw ko ba kung ano meron sa ilong niya, may lalabas eh. Para may konting credits ba sa kanya, ganyan. Na may mga prayer siya, Lord, kita mo, sinuko ko yung buhay ko para sa'yo. Malakas ka sa akin eh. Di ba, may konting pagmamalaki tayo eh. Lord, nakita mo yun, nag-yes ako para sa discipleship. Lord, nakita mo, ganito yung ginawa kong tithes, 10% lang, ginawa kong 12. Ako, sangka pa, ako lang yan. Ganito kita kamahal, Lord. Alam mo naman yan, di ba? Lord, nakita mo yun. May mali akong nagawa. Or nag-sorry ako agad, di ba? Saka makita ng ganyang anak. Sa akin lang. Umaamin ako agad, di ba? Yung mga ganun, pinagmamalaki. Lord, ganito kita kamahal. Lord, ito yung binibigay ko sa'yo, ganyan-ganyan. Pero hindi po kasi yun talaga ang definition ng love. Yung pagmamahal mo kay Lord, pero yung pagmamahal ni Lord sa'yo. So it's the other way around. This is love. Hindi yung love mo si Lord, pero yung love natin, or love tayo ni Lord. Of course, pwede pong genuine yung pagmamahal natin. Baka sabihin ng katabi mo, ay, tinitira naman ni Pastora yung pagmamahal ko. Di na nga ako magmamahal kay Lord. Ganyan. Di naman po. Genuine ang pagmamahal natin kay Lord. Wala pong problema doon. Kaya lang, baka kasi dumarating sa time, yung lens natin, puro yung demonstration ng love natin kay Lord. Hindi na yung demonstration ng love ni Lord sa atin. Kaya dumarating sa time, hindi tayo nagtatagal sa relasyon natin kay Lord. Kasi puro ka nasumbat kay Lord. Binigay ko sa'yo first fruits ko, Lord. Binigay ko yung oras ko, nagde-devotion ako. Umaga, tanghali, gabi, kahit madaling araw, Lord, Lord, Lord pa rin ako. Tapos wala ka pang pagpapala sa akin. Ano yun, sa relasyon na to, wala nagmamahal? Gumaganong ka na. Di ba? Sinasabi mo yan in public, di ba? Ganun talagang naaasar ka kasi feeling mo ikaw lang yung labas ng labas. Nasusumbat na natin yung mga ginagawa natin kay Lord. At hindi na tayo humble enough to see kung gaano kalaki yung love niya sa atin through Jesus Christ. So nawa po sa pagpapatuloy natin sa Diyos, ang baon natin yung demonstrated love ng Diyos sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dahil kay Jesus. Palakpakan naman po natin si Lord. And lastly po, the important truth about the big love, lastly, the completion of love. Sabi nga po natin, completion. Sabi sa verse 11 to 12, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. So after po ilatag ni John yung katotohanan na ang Diyos ang pundasyon ng love because He is love Himself, tapos walang dudang dinemonstrate niya, pinakita niya yung pagmamahal niya sa atin through Jesus Christ. Dito rin sinabi ni John yung command na mahalin dapat ang isa't isa. Since wala pang nakakita raw po ever sa Diyos, pero sa pagmamahalan nila sa isa't isa, His love is made complete in us. Sa ibang version po dyan, His love is made perfect in us. His love is fulfilled in us. So ano pong ibig pong sabihin nito? This means, mga kapatid, makinig po maigi, baka ma-distract po tayo or di natin ito mag-grasp. Our love to God is developed. It is perfected by loving one another. So para mas magets po natin mga kapatid, kahit pala yung understanding ng tao sa pagmamahal ng Diyos sa Kanya, sobrang taas, sobrang lalim, sobrang lawak, sobrang overwhelming, talagang yakap na yakap po natin yung natutunan natin last week about sa pagmamahal ng Lord. Big love, kumbaga. Pero, kung hindi naman niya pinapractice sa kapwa,
walang completion ng love. Naging prayer niyo po ba yun before? Speaking of love, sabi mo, Lord, tayo na lang magmahalan. Titingin ka sa katabi mo, ay, tayo na lang, Lord. Pag uwi mo, ay, tayo na lang, Lord. Lalabas ka, punta ka sa trabaho, ay, tayo na lang magmahalan, Lord. Mas madali kang mahalin. Di ba? Talagang natitas yung pagmamahal mo sa kapwa, kaya yung prayer mo, Lord, pwede bang tayong dalawa na lang? Kahit pag gaano raw tayo ka-overwhelmed sa pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi raw ito complete or fully developed unless it leads those who profess to have it sa pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi ko po sinasabing kulang yung pagmamahal ni Lord. Pero yung pagmamahal natin, fully complete po yun kapag nagawa nating i-express sa mga tao sa paligid natin. So lumalabas pala na ang circuit pala ng love ng Diyos ay made complete when we release love. Sabi mo sa katabi mo, release. Love po ang i-release, ha? Baka yung iba yung i-release ng katabi mo. So the picture is this po. Nag-start sa kanya, yung love, tapos nag-flow sa cross, demonstrated ni Jesus Christ. Tapos, nung tinanggap natin yung love, hindi siya nag-i-stop doon. Baka may iba po sa atin, ganun yung realization. Hala, hanggang doon lang ako eh. Hindi pala doon yung ending. Kaya tuwing Sunday, tuwang-tuwa ka, di ba? Love ako ni Lord, love ako ni Lord. I receive, I receive, I receive. Pero tayo ganun, i-release pala. So it should flow from us to others. Pero linawin ko lang po na ang command na ito, to love one another, hindi para i-earn yung love ni Lord, ha? Baka kasi meron tayong mindset, kailangan, marami akong mahalin para i-earn ko yung love ni Lord. Kasi pag nagmahal ako ng maraming tao, more chances of winning. Hindi po ganun. Hindi para i-earn yung love natin, pero yung pagmamahal natin sa isa't isa ay automatic response lang ng mga loved by God. Amen? Alam niyo po, hindi pa tapos si John. Mas in-emphasize pa niya sa verses 20 to 21. Okay, ready po ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, kumapit ka. Hindi pa siya tapos kasi nga love-love tayo, di ba? Sabi niya sa verse 20, whoever claims to love God, tanong ko po, sino po rito mahal mo si Lord? Sige po, taas po ang kamay. Sige po. Ayan, malaman. Okay. Sige po, baba ang kamay. Ayan, tayo rin po ay kinakausap ngayon. Whoever claims to love God, mahal daw si Lord, yet hates a brother or sister is a liar. Sabi siguro ng katabi mo, Pastora, isa lang naman. Ang dami-dami natin dito sa simbahan. Isa lang naman, alam mo, walang ligtas kay John. Sabi niya, whoever claims to love God yet hates a brother or a sister. Kahit isa. Isa lang naman yung susungitan ko everyday. Isa lang naman yung pagdadamutan ko ng pagmamahal. Sinungaling daw, sabi ni John. Si John po For whoever does not love their brother and sister, na nakikita raw nila, hindi nila magagawang mahalin si Lord na hindi pa nila nakikita. Verse 21, and He has given us this command, anyone who loves God, kahit sino po na nagmamahal kay Lord, must, sabi mo sa katabi mo, must. Ibig sabihin, hindi raw option ng katabi mo, hindi ko yung tuwing trip lang niya. Anyone who loves God must also love their brother and sister. So, ang point ni John dito is that isang malaking kasinungalingan para sa isang tao na mahal si Lord pero may hatred sa kapwa. Kasi kung ang tao sobrang niyang na-recognize yung big love ng Diyos sa kanya, then, yung resulta po nito, mag-e-extend sa iba yung agape love. Lalabas at lalabas. Tama? So, para mas magets po natin, no? Ano po ba sa tingin ninyo yung madalas na dahilan ng mga tao kapag tumutulong siya sa ibang tao, nagmamahal, may binibigay, ganyan? Pag tinanong mo siya, uy, bakit ganyan ka-generous? Bakit ganyan ka tumulong, sobrang tindi, ganyan? Ang sasagot niya, madalas na sagot kasi naranasan ko rin kasi noon na mawalan.
Tapos, mayroon lang din tumulong sa akin. Kaya, in return, yun din yung gagawin ko kasi ganun yung pinaranas sa akin eh. Di ba? So, naranasan niya, binigyan siya, tinulungan siya, kaya yun din yung gagawin niya sa iba. Mga kapatid, gawa pa lang yun ng tao. How much more pag si Lord na mismo yung nagparanas sa tao? So, pag ang isang tao, pinaranasan siya ng Diyos ng habag at awa, madali na rin sa taong i-extend yun sa iba. Of course, alam ko po, mayroon po tayong mga tug of wars in between. Di ba? Siyempre, tao pa rin tayo, may emotions tayo, may nararamdaman tayo. Pero, alam mo yun, kapag malapit ka sa love ni Lord, you will still end up na nagbibigay ng grace at mercy sa iba. Kasi naranasan mo kay Lord. You will still end up na, alam mo yun, nagpaparanas pa rin ng love sa iba, nagpapatawad pa rin sa iba kasi alam mong pinatawad ka ni Lord ng matindi. Tama? Mahirap sa simula, of course, pero kapag nalunod ka sa pagmamahal ng Lord, may extend mo siya sa iba. Kasi pinaranas sa'yo ni Lord. Kaya po mga kapatid, kung aminado tayong hindi sapat yung love na nai-extend natin sa iba, may assignment tayo. I-express natin sa kapwa natin yung forgiveness, tama, yung love. Kasi love is made complete in us kapag minahal natin ang isa't isa. Dahil sa pagmamahal po natin sa isa't isa, yun yung magiging paraan para ang Diyos makita sa atin at sila rin ay makakilala sa Kanya. 1 John 4:12, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us. Para po masaksihan ng mundo na buhay at totoo ang Diyos. Amen. Palakpakan naman po natin si Lord. So to conclude po, bilang panapos, ano po ang important truths about the big love? Una, foundation of love. Pangalawa, the demonstration of love. And lastly, the completion of love. So gusto ko pong magtapos po tayo sa verse po dito sa 1 John 4:19, na ang sabi, we love Him because He first loved us. Dahil balik-balik ta rin po natin ang Bible. It was God who made the first move. Si Lord ang unang nagmahal. Siya yung nag-initiate ng pagmamahal. Kung meron man po tayong mga i-interviewin dito na mga magkarelasyon, mga mag-asawa, tapos magtatanong ka, uy, sino yung nag-first move sa inyo? Sino yung unang nagmahal? Tapos magtuturuan, ganyan. Di ba parang nakakilig kapag may maririnig mo, ay, itong lalaking to, siya yung nag-first move. Wala ka rin, wag talagang mangingisay na yung katabi mo, ganyan. Kasi may unang nag-express ng love eh. Di ba? Kikiligin yan mula ulo hanggang sa pagbaba ng hagdan, di ba? Hindi na siya makababa na maayos kasi nanginginig pa rin siya sa kilig. Love month naman, di ba? Di ba parang alam mo yun, nakaka-overwhelm kapag may nalaman ka na siya yung nag-first move, siya yung unang nag-express ng love. Kasi, talagang, di ba, patay na patay eh. Di ba? Kaya yung mga pinakitaan ng love, ang sabi nila, isang ngipin pa lang yung pinapakita ko. Hindi pa ako fully ngumingiti niyan. Patay na. Yung mga ganon. Kinikilig tayo sa mga ganyan, sa mga first move, sa mga unang nagmahal. Pero, paano kaya kapag nalaman mong si Lord yung nag-first move sa'yo? Hindi siya nagmahal ng tao dahil may nagsuggest sa kanya. Alam mo yun, dahil walang magawa si Lord sa langit, Lord, sabi ng angel, Lord, magmahal ka kayo ng tao. Mahalin mo kaya tong taong to? Hindi, dahil walang nagsuggest sa kanya. Hindi dahil may nag-plead sa kanya sa pananalangin na sinasabi, Lord, pahingi naman ng pagmamahal. Lord, palimos naman ng kahit isang porsyento ng pagmamahal mo kasi walang nagmamahal sa akin. I-emote ko sa prayers mo, no? Walang ganon na, alam mo yun, sige na nga, dahil nakakaawa ka, bigyan na kita ng love. In fact, nagmamahal siya ng tao because He is love Himself. Mahal niya tayong mga tao kahit pa sometimes we fail Him. Kahit pa sometimes nasasaktan natin siya, kahit pa nagiging unfaithful tayo sa Kanya, He first loved us. Alam niyo po mga kapatid, ito yung nakakamangha kay Lord. Naniniwala po ba kayo na si Lord ay omniscient? Pag sinabing omniscient, wala siyang hindi alam. Alam niya lahat. Alam niya yung past natin, yung present, even our future. But still, sa kabila ng lahat,
He first loved us. Parang ibang-iba po sa ating mga tao na sigurista. Alam niyo kapag sigurista, pag may isang tao na magmamahal sa'yo, titignan mo na kaagad yung mukha niyan. Aabot ba to hanggang sa katapusan ng buhay namin? O ngayon pa lang tatapusin ko na yung buhay niya. Sigurista tayo. Kasi kailangan, dapat maayos ka mula sa simula hanggang sa dulo kasi magmamahalan tayo. Hindi pwedeng ako lang lagi yung unang nagmamahal. Pero si Lord hindi. Kahit pa alam niya na yung mga magagawa natin in the future, pinili pa rin niya na una kang mahalin. Kahit pa hindi mo mahalin si Lord, una niya ka pa rin minahal. Kahit pa nagiging unfaithful tayo, kahit pa may mga pagkakamali o weaknesses tayo, still, He made the first move. Palakpakan naman po natin si Lord. So, kaya pala nagagawa lang nating mahalin si Lord, hindi dahil sa kinaya natin, pero in the first place, response lang natin to sa pagmamahal niya sa atin. So, bilang challenge as an application sa atin, una po, receive the love of God. Siguro para sa katabi mo, basic. Lagi ko yung ginagawa, receive the love of God. Or baka may iba po sa atin dito, hirap kang magmahal. Tama? Hirap ka i-express yung pagmamahal na to, hirap kang i-apply. Then, simulan natin sa pinaka-dapat na pundasyon nito. Tanggapin mo yung pagmamahal ni Lord sa'yo. Kasi po sa ayaw at sa gusto ninyo, mga kapatid, the truth is that you cannot really love without first experiencing the love of God. Kahit pa anong status natin sa mga tatay po rito, kahit pa tatay tayo, ganyan, kahit pa magulang, kahit pa matanda na, kahit, alam mo yun, minsan kasi, ay hindi, expert na ako sa pagmamahal, tagal ko nang ginagawa yan. Ay, ganito, ganyan, mayroon tayong pwedeng i-brag sa ibang tao, pero hindi ka talaga makakapagmahal or makakapag-express ng true love kung hindi ka kumokonekta sa Diyos who is love Himself. Kaya po tayong lahat, babalik tayo sa ginawa ni Christ sa cross. Mga kapatid, piliin mo siya bilang pundasyon mo ng pagmamahal. Huwag ang tao. Huwag po ang tao. Huwag yung katabi mo. Huwag po yung asawa. Huwag yung kapamilya. Alam ko po, sobra tayong connected sa isa't isa. Okay tayo sometimes sa relationships natin sa iba, pero kapag may kukunan ka ng pagmamahal, kay Lord ka kumuha. Yan po ang nagiging dahilan minsan ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng family, sa mga mag-partner, magkarelasyon, kasi sa kanya kakuha ng kuha. Wala nga! Di ba, maglalabasan na ng trauma dyan. Wala nga, hindi ka nangingi sa akin, ito lang kaya ko. Ayan o, ganito lang ka-cute. So kapag pa magtatalo kayo sa loob ng pamilya, may maisusumbat na kayo, parang di ka naman nag-service. Kay Lord kumuha. Receive the love of God. Kung kulang ka sa love, balik ka sa cross. Sapat yung pagmamahal ni Lord. Nasasaktan ka, balik ka sa cross. May demands ka ng love, balik ka sa cross. Matindi yung ibibigay sa ating pagmamahal ni Lord. Andun yung demonstration ng unconditional love sa'yo ng Diyos. Doon mo mararanasan yung kapatawaran niya sa'yo. Doon mo mararanasan yung mercy niya, yung grace niya, yung overwhelming na pagmamahal niya sa'yo. And it doesn't matter ano man yung nakaraan mo kasi alam ni Lord lahat. Ang kailangan mo ngayon, yung pag-amin at pagtanggap sa katotohanan that you need God for you to love the people around you. Mga kapatid, ano man yung status natin, lahat tayo kailangan natin si Lord. Lalo pa kung magmamahal tayo ng mga tao sa paligid natin. Ito yung pag-amin na sasabihin natin kay Lord, Lord, kailangan ko ng love. Kailangan ko ng love mula sa'yo para magawa kong mahalin yung asawa ko. Kailangan ko ng love mula sa'yo para magawa kong mahalin yung pamilya ko, mga anak ko, kapitbahay, kaibigan. Kailangan ko rin ng love mula sa'yo para magawa ko rin mahalin yung mga kapatid ko sa simbahan. Ito yung klase ng desperation at commitment na gawing love or na gawing pundasyon si Lord. Yung love ni Lord mismo. Kasi know Him more for you to know more about love. Kung gusto mo na mas lalong malaman ng totoong ibig sabihin ng love, kilalanan mo si Lord. Amen? Pangalawa at panghuli, release the love of God.
Dahil sa Diyos na unang nagmahal sa atin mga kapatid, kaya na nating magmahal ng iba. Hindi pwedeng sosolohin lang natin yung love ng Lord sa atin. Huwag tayong maging madamot. Amen? Release it to others. 1 John 3:23, and this is His command, to believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us. Ang pagmamahal po sa kapwa, command sa atin ng Diyos. Tama po ba? Kaya we should obey Him no matter what. Wag lang po tayong masatisfy sa katotohanan ng alam yun, kailangan nating makareceive ng love ni Lord. Diba? Lagi tayong tagatanggap ng tagatanggap lang. But instead, this time, be a releaser of His love. Ipakita mo yun sa mga tao sa paligid mo. Pakita mo yun sa mga kapamilya mo, sa loved ones mo. Show that love. Mag-release ka rin ng forgiveness. Mag-release ka rin ng mercy, ng grace, ng understanding or patience sa kanila. Alam mo yun, sa pag-release natin ng love, ang daming matitibag. Matitibag doon yung galit mo, matitibag yung inis mo, matitibag yung bitterness mo, even yung apathy or kawalan mo ng pakialam sa tao, matitibag yun. The moment na naranasan mo yung love ni Lord, kaya nire-release mo sa iba. Dahil pag nire-release natin yung love ng Diyos sa kanila, matindi yung pagbabago na gagawin ng Lord, hindi lang dun sa tao na yun, pero sa'yo rin na inaayos ng Lord. Di natin alam kung paano gagawin. Imitate Him. I-imitate po natin si Jesus for you to demonstrate true love to others. At sa pagmamahal mo sa kapwa, yun pa lang. Dun pa lang yung completion ng love natin. Lalo pa, marami pa po tayo na hindi nakakasama dito sa simbahan. May mga inaabot pa tayo mga kapamilya, kaibigan. Tama ba? Sino po rito gusto mo na ma-reach out din sila? Kaya po, Light Family, tayo po rito sa isa't isa. Please, magmahalan tayo. Kaya lingunin mo yung katabi mo, sabi mo, mahal kita. Bilang kapatid sa Panginoon ha, baka mamaya may nasaktuhan dyan, nakindatan mo. Magmahalan po tayo. Isang pamilya po tayo, tama po ba? Pakita naman po natin na totoong may Diyos. Pakita naman po natin na buhay ang Diyos sa pamagitan ng pagmamahal natin sa isa't isa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag madamot. I-share mo ang love ni Lord. Palakpakan naman po natin si Lord. Tatayo po tayong lahat. And can we all close our eyes sa mga oras po na ito? I know, lahat po tayo rito may dinidil sa atin ng Panginoon. I don't know kung ano po yun. Meron sa atin, nire-redirect tayo ng Lord. Inaayos ng Lord yung mismong pagpa-plug natin, yung pinanghuhugutan natin ng pagmamahal. If you are this person na aminado ka, you have been, may iba kang kinukunan ng pundasyon. Perhaps, humihingi ka ng pagmamahal sa asawa mo, humihingi ka ng pagmamahal sa pamilya mo, sa mga anak mo. Tao ang mismong pundasyon ng pagmamahal natin. Kaya dumarating sa time, pag kulang yung binibigay sa atin, pag hindi sapat lahat ng yun, nasisira din yung buhay natin. Iba yung nagiging reaction natin. Parang gumuguho ang mundo natin kasi yung pundasyon mo yung pagmamahal ng tao. Kaya lang, this is in a way, God's correction sa atin na sinasabing, hindi tayo sa tao kukuha ng pundasyon ng pagmamahal because they are not love themselves. But this time, inaayos po tayo ng Lord, mga kapatid. This is the time for us to go back to God bilang siya na pundasyon natin ng pagmamahal. Kaya this time, pwede bang lumapit ka ngayon sa Panginoon? Kausapin mo ngayon ng Diyos. Balik ka sa Diyos who is God, who is love Himself. Be humble enough para bumalik sa Kanya. Makita mo kung gaano ka kamahal ng Lord. I don't know, baka some of us here, aminado ka na kulang ka sa pagmamahal. Pwede kang umamin ngayon. Pwede kang maging basag ngayon sa harapan ng Diyos. Pwede kang umiyak. Pwede mong ipakita kay Lord. Ilatag mo kay Lord lahat ng hurts mo. Ang dami mga nangyari sa family mo, ang dami nangyari sa mga past relationships mo, na kaya nag-fail, kaya nagkakaroon ng mga awayan, kaya nagkakaroon ng kaguluhan, is because
Mali pala tayo ng kinukonektan ng love. Mali pala tayo ng pinanghuhugutan ng love. Kaya this time, in a way, as a way of God's restoration sa atin, be humble enough to see how God loves you, to see how He demonstrated this love for you sa cross. Kaya this time, mga kapatid, lapit ka sa Diyos. Come on. Kausapin mo ngayon si Lord. Balik ka sa Kanya. Kung gusto mo na umamin at sabihin, Lord, sorry. Mali ako ng pinanghugutan ng pagmamahal. Lord, sorry kasi yung love, ako lang talaga yung sarili ko lang yung pinanghugutan ko. Akala ko sapat yun. Sorry, Lord, may iba akong taong pinanghugutan ng love. May ibang tao akong dinedemandan ng love. Sorry, Lord. Sorry, Lord, kasi sa iba ako naganap ng love at hindi sa'yo. Lord, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Lord. Dahil naligaw ako pagdating sa ganun. But this time, Lord, babalik ako sa'yo. Lalapit ako sa'yo kasi you are love. Ikaw mismo ang pagmamahal. Na-realize ko ngayon na kayo pala ang Diyos na never nauubusan ng pagmamahal. Kayo pala ang Diyos na may unconditional na pagmamahal sa akin. Na hindi lang kayo puro salita lang, pero you demonstrated it through your Son, Jesus Christ. Kapatid, ramdamin mo ngayon yung pagmamahal sa'yo ng Diyos. Come on. I pray sa mga oras na ito, walang anumang spirit of pride ang nangingibabaw sa buhay ng bawat isa. Right now, God, I rebuke any spirit of pride. I rebuke any spirit of arrogance sa mga oras na to. But I declare, I pray, let your love flow sa buhay ng mga anak mo ngayon. Iparanas mo sa amin, Lord, ang matinding pagmamahal mo. Basagin mo yung mga dapat basagin. Basagin mo anuman yung mga lies. Basagin mo anuman ang deceptions. Tunawin mo kami ng matinding pagmamahal mo. Come on, connect to our God. Ramdamin mo yung big love sa'yo ng Diyos ngayon. Come on. Let the Lord minister to you today. Focus. Focus. Kailangan mo yan. You need the love of God, kapatid. Receive the love of God. Come on, recognize. I-acknowledge mo yung faithfulness niya sa'yo. Ramdamin mo yung mercy niya sa'yo. Ramdamin mo yung forgiveness niya sa'yo. Mayaman ang Diyos sa pagmamahal, kapatid. Balik ka kay Lord. Papuno ka ng pagmamahal sa Kanya. Come on, receive His love. Walang makakapag-separate sa pagmamahal sa'yo ng Lord. Kilalang kilala ka niya. And yet, He first loved you. Sino tayo para makatanggap nito? Hallelujah. Come on. Receive His love. Yung wala nang pagmamatigas, wala nang anumang pride, anumang status natin, tatanggapin mo ang pagmamahal ng Lord. Kailangan mo yun. Kailangan natin ng pagmamahal ng Lord for us na makapagmahal din ng ibang tao. For us na mas lalong mag-stand sa family. For us na mas lalong makita ang Diyos sa buhay natin. Receive His love. Papuno ka lagi ng pagmamahal ng Lord. At kung meron sa atin dito, it's your first time.
nais mo na mas lalong maranasan ng Panginoon, magkaroon ng relasyon sa Kanya, pwede mo kong sabayan sa panalangin na to. Sabihin mo, Panginoon, inaamin ko na lumayo ako sa pagmamahal mo. Patawarin niyo ako sa aking mga naging kasalanan. Patawarin niyo ako at hindi ko kayo piniling mahalin. Pero ngayon, sa mga natutunan ko sa araw na ito, naniniwala ako na kayo ang Diyos na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay para sa aking kaligtasan at para maranasan ang matinding pagmamahal mula sa inyo. Salamat sa pagmamahal mo, O Diyos, na unconditional, walang kapantay, walang katulad. Kaya mula sa araw na to, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula sa araw na to, pinipili kong tanggapin yung unconditional na pagmamahal mo sa akin. Hallelujah. Receive the forgiveness of God. Tanggapin mo yung gift of salvation dahil sa Panginoong Yesus. Tanggapin mo yung pagmamahal sa iyo ng Lord ngayon. Hallelujah. At kung ikaw ay totoong nagsuko ng iyong buhay kay Jesus, kapatid, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, you are now entitled to be part of the family of God. Ikaw ngayon ay tatanggap ng tinapay at saro. Magiging part ka sa Holy Communion ngayon bilang mga anak ng Diyos. May mga iaabot po sa atin ng ating mga ushers. Tanggapin po natin ito habang patuloy po nating inaawitan ng Panginoon. Receive natin po iyan as one light family, as one body of Christ. Hallelujah. Tuloy nating awitan ng Panginoon. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat po kami sa Holy Communion na to. Salamat, O Diyos, nilagay mo kami to be part of your family. Salamat, O Diyos, sa iyong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa tinapay na to that symbolizes your body, sinaktan, sinugatan, at sa iyong sugat kami nagsipaggaling. Salamat din, Lord, sa inuman na to that symbolizes your blood, that washes away our sins. And without the shedding of this blood, of your blood, there's no remissions of sins. Lord, sa ginagawa po namin ito, inaalala namin yung pagdating mo sa aming mga buhay. Inako mo ang aming mga kasalanan sa cross. Ikaw ay namatay, nilibing, nabuhay muli, umakyat sa langit, at muling babalik para kami sunduin. Salamat, O Diyos. We do this in remembrance of you. Bless the cup, bless the bread, in Jesus' name. Amen. Kainin po natin ang tinapay. Sunod po natin ang inumin. Hallelujah. Deserve po ng Diyos na maawitan po natin siya ngayon. Magpasalamatan. Come on. Let's raise up our hands and praise the love of God. Appreciate His unconditional love. Honor Him. Glorify Him. Praise Him. He deserves to be praised. Sa simbahan na to, sa buhay natin. Come on.
kapatid, bilang application po natin, bilang isang simbahan, as our recommitment sa Panginoon, can we join hands together? Hawakan po natin yung mga katabi natin sa kaliwa at sa kanan. Bilang isang simbahan, commit po natin ang sarili natin sa Diyos. Come on, Lord, sa mga oras po na ito, we are praying bilang isang simbahan, bilang isang pamilya, O Diyos, na hindi lang kami magre-receive ng pagmamahal mo. Yes, araw-araw kailangan namin ng pagmamahal mo. Kayo ang pundasyon ng love na kailangan namin kunin, hingan every day in our lives. But at the same time, hindi po mahihinto doon ang lahat. Hindi lang kami ang last na recipient ng love, pero Lord, I pray na ang mga katabi namin, itong mga kahawak kamay po namin, O Diyos, ang bawat isa sa amin, magiging releaser ng pagmamahal mo, O Diyos. I pray, Panginoon, na talagang gagamitin mo ang bawat isa para patuloy na magparanas ng pagmamahal sa aming mga kapamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan, katrabaho, kapitbahay. Lord, alam po namin, O Diyos, na sa pagmamahalan po namin sa isa't isa rin bilang isang simbahan, paraan ito para patuloy nila kayong makita. Yes, wala pa pong nakakita sa inyo bilang kayo na aming Diyos, pero Lord, maraming maniniwala na buhay ka, totoo ka, sa pagmamahalan namin sa isa't isa, O Diyos. Kaya patawarin niyo kami, Lord, kung kami bilang isang simbahan, mayroon kaming nakaalitan, meron kaming kinaasaran, or somehow, mga kapatid po namin sa simbahan na nagpakita kami ng hatred. But I pray, patuloy niyo pong ayusin ang aming mga puso. Patuloy kaming malunod sa pagmamahal mo nang sa ganon, maging releaser kami ng pagmamahal mo, releaser ng pagpapatawad, ng grace, ng mercy, at releaser, Panginoon, ng pagmamahal sa mga buhay ng bawat isa sa aming mga paligid. God, I pray, Panginoon, as one church, patuloy kayong maitaas, Panginoon, sa simbahan po na ito. Excited kami na i-apply ito. Excited kami na marami pang maabot at makakilala po, Panginoon, dahil sa pagmamahalan namin sa isa't isa. Yun ay dahil kayo ang God namin who is love Himself. Maraming salamat, Lord. Indeed, there is a reason to celebrate. We love you. We praise your name. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So there's a reason po to celebrate. What is the reason to celebrate? Come on, once again, Light Church, let's give a best clap of praise to our Lord. And those who want to magbigay ko, umabot ko lang kanina tayo sila offering. Yung basket po, dito na po sa harap. At we sing this song to Him. This is real love. This is real love. This is real love. This is real love. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on. This love is for real. You will never let go, never let go. Oh, it is more than just words. Love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer, pulling my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. 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 Oh. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Pasalamatan natin si Lord God. We thank you. We praise you. We honor you. Salamat, Panginoon, dahil kami pong lahat ay nakaranas ng matinding pagmamahal po ninyo. We thank you, Lord. Di namin to deserve.
Talagang dahil lang yan sa matinding pagmamahal mo na you allowed us to experience this kind of feeling. Talagang ito yung way for us na mas lalong magpakalunod sa aming pagsisik sa inyo in our devotional life, prayer life, every day. Mas nanaisan namin, mas lalo kaming magugutom at mauuhaw sa pagmamahal mo, O Diyos. Nang sa ganun, magawa rin naming magmahal ng aming mga kapwa. God, excited ako, Panginoon, para sa simbahan mo na patuloy na maging releaser of your love, O Diyos. At excited kami na makaabot pa ng mga anak mo na wala pa po rito, O Diyos, at kailangan din makaranas ng unconditional love from you, God. Lord, dalangin ko, pagpalain niyo po sila, ingatan, proteksyonan, and I pray, Panginoon, na patuloy kaming lumakad sa nais mo sa aming mga buhay. Hallelujah. So now receive the blessing of the Lord. The Lord bless you. May the Lord keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen and Amen. God bless us po. Happy Sunday po ulit sa ating lahat.